Magandang mag-retire na wala na tayong babayaran. Magandang mag-retire, maginhawang mag-retire, pag alam mong lahat ng mga papasok na pera sa'yo na yan. Hindi na mapupunta sa mga loan, sa mga liability, sa mga utang natin. Gets natin? Kaya dapat po, naka-ready tayo magbayad. Okay, Gilibers, sa lahat ng mga malapit na mag-retire, do this 7 things. Huwag palampasin, pakinggang mabuti. Sa mga edad 40, 50, para sa atin pong lahat to. Para, kung hindi tayo nag-ready, may magawa pa tayo. Hindi yun too late na bago natin matutunan ang mga dapat natin gawin. Okay, so unang-una, sa lahat ng mga bagong mag-retire, first thing na dapat natin gawin is calculate. Ilista ang inyong net worth. Okay? So, ibig sabihin po, kailangan malaman natin, may sulat na natin sa may wagang notebook ang iyong asset. And of course, kailangan malaman mo din ang liabilities mo. Napakalaga po niyan. Kasi baka akala mo mayaman ka kasi marami kang asset. Pero nalimutan mo, ang dami mo palang liabilities. Ang dami mo palang dapat bayaran. So, hindi tayo mayaman pag sobrang dami ng ating liabilities. Huwag tayong malibang. Huwag tayong malibang sa kung ano yung asset natin. Tingnan mo din liabilities mo. So, tingnan natin isa-isa. Assets. Ilista natin. For example, meron kang apartment. Nagbibigay sa'yo ng income, fully paid. Meron kang condo, may sasakyan ka, may bahay ka, o meron ka, nakapag-establish ka ng business mo, dalawang side business, nakapag-establish ka ng dalawang business na running smoothly, nagbibigay sa'yo ng income, so asset mo yan. Or kung meron kang farm, kung meron kang bukirin, kung meron kang mga alagang baboy na nagbibigay sa iyo ng income, yan ay asset natin. Ilista natin. Kailangan alam mo ano asset mo, ano meron ka. Mga blessings ni Lord kasi yan eh. Para mapagpasalamat ka naman kay Lord. Lord, salamat, meron na pala akong asset. Para matap mo din sarili mo, sabi nga lagi ng ating mentor, Ma'am Rhodes, you top yourself, sabi mo na very good ka, ang dami mong accomplishment sa buhay. At age 40, yan na yung mga assets mo. Congratulations. Ipagpasalamat natin sa Panginoon. Alright? And second, tingnan mo din ang mga liabilities mo. Ay, baka kasi sobrang dami pa rin natin na mga loans, mga payables natin. Binabayaran na kotse, binabayaran na bahay, o may loan tayo sa ganito, ganto, may utang ka kay ate, sa nanay mo, sa magulang mo, bayaran natin. Alam mo, kahit pamilya natin yan, kailangan nagbabayad din tayo ng utang. Kung nangutang ka sa nanay mo, bayaran mo. Kung nangutang ka sa tatay mo, bayaran mo. Kung nangutang ka sa kapatid mo, bayaran natin. Regardless kung kamag-anak natin o hindi, basta utang, bayaran natin. Kung hindi kaya, makiusap tayo, lagyan natin ng schedule. Okay? Ang mahalaga, alam mo yung mga liabilities natin. Para hindi rin tayo mag-over-celebrate. Celebrate ka ng celebrate. Kasi may bonus ka. Naubos mo na yung kalahati ng bonus mo. Ang dami mong liabilities. Kaya kailangan aware tayo. It's consciousness. It's awareness ang kailangan natin. These are my assets and these are my liabilities. Okay? So, after nyan, ganito gawin natin. Second step. Tingnan mo yung asset mo. For example, meron kang existing cash sa bank. Meron kang 500,000. Eh, meron ka pa mga loans na maliliit. Mga 30,000, 50,000. Ang suggestion ni Rockstar, recommendation ko, yung cash mo na yan, half of it, magtira ka lang emergency fund mo, buffer money mo, magbayad tayo ng mga maliliit nating utang. Unti-unti, ubusin natin or tapusin natin ang liabilities natin bago tayo mag-retire. Kasi pag hindi mo ginawa yan, pag retired ka na, nakuha mo yung mga pera mo, pambabayad lang natin ng utang. Baka worse, kulang pa. Eh di, wala naman tayong pera pagdating ng retirement natin. Ayaw natin mangyari yun. So, yung mga assets mo ngayon o yung existing cash mo, bawasan ang liabilities natin bago tayo mag-retire. That's the second step. And third, pero bago yan, magkape tayo. Kape po tayo, Gilibers. And we are inviting you, of course, to attend our free webinar. Marami tayo mga libreng pag-aaral kung paano natin i-manage ang ating asset, paano magbawas ng liabilities. Tinuturo natin ang basic financial foundation. PM lang po kayo sa aking personal FB para maka-attend kayo ng free webinar ni Rockstar. O kung gusto nyo makipag-usap kay Doc, one-on-one, PM ka lang dito. Ito po ang aking personal FB. Ako po mismo ang sasagot. Okay, let's go, let's go. Next po, number 3.
napakalaga din po nito na dapat nating gawin is list down all your streams of resources. Pag ikaw ay retired na. Pag retired ka na, dapat alam mo din ang papasok na pera sa'yo. Huwag tayong pumayag na pag retired ka na, bahala na o wala ka nang darating na pera. Dapat aware ka pa din. Kasi pag retired tayo, hindi natapos ang buhay natin, tandaan natin. Buhay ka pa rin. Ibig sabihin po, may social life pa rin tayo. Meron pa rin tayong dapat improve sa buhay natin. Meron pa rin tayo mga tinutulungan. Iba, di ba? Nandiyan pa rin yung parent natin. Kailangan natin na maglista pa rin. So first, tinan mo yung mga streams and resources natin. Yung manggagaling sa kumpanya, magkano bibigay sa'yo? Magkano makukuha mo dyan sa mga private companies? SSS mo, Pag-ibig, or passive income na na-establish mo, business income, mga rental income from your properties, o yung mga rental incomes for your properties, o yung mga investment mo na pwede mo nang kuhanin. So, kung ikaw ay nag-Kaiser, baka pwede nang kuhanin yan. Or kung yung mutual fund mo ay gano'n na yung growth, kung gusto mong kunin na. So, dapat meron tayong listahan. How much yung darating sa atin na one-time lump sum o magkano yung marireceive natin monthly. Nakalista po dapat yan. Ngayon pa lang, alam mo na kung magkano ang makukuha mong pera sa retirement mo. Once na sinabi mong, tapos na ako magtrabaho dyan, dito na ako sa next chapter ng aking buhay, so dapat may listahan na yan. And fourth, eto po, pang-apat, budget to pay or plan to pay your liabilities. Sa mga makukuha mong pera na yan, alam mo na anong katapat na liability ang babayaran mo. Ulitin ko po, magandang mag-retire na wala na tayong babayaran. Magandang mag-retire, maginhawang mag-retire, pag alam mong lahat ng mga papasok na pera sa'yo na yan. Hindi na mapupunta sa mga loan, sa mga liability, sa mga utang natin. Gets natin? Kaya dapat po, naka-ready tayo magbayad. So, lahat ng papasok na pera na yan, tapatan mo ng liability. For example, yung passive income mo o yung isang policy mo na nag-matured na siya, makakuha ka ng 1 million, 2 million, meron kang liabilities na 500,000, ano mo na yan, bayaran mo na para di mo na siya iniisip. At least wala ka ng stress, di ba? So, yun ang purpose niyan. Number 4, okay? Budget to pay or plan to pay your liabilities. And number 5, eto na. Sa number 5 po, you need to plan your monthly expenses. Pag retired ka na, dapat alam mo pa rin magkano expenses mo. For example, ang dapat lang na expenses mo, pag nilista mo yung mga bayarin mo pa rin, of course, maintenance mo, kung may gamot ka, mga gagawin mo, gusto mong kainin, saan ka mag-stay, or meron ka bang assistant, nurse, or kung sino man kasama mo, nakalista na yan. For example, 50,000 a month. So, 50,000 a month. Ayan ang yung budget. You have to stick to your budget. And number 6, dapat careful tayo sa big purchase. For example, retired ka na. Normally, pag retired tayo, marami nag-offer sa atin. Bumili tayo ng condo, bumili tayo ng apartment, bumili tayong lupa, bumili tayong farm, bumili tayong bahay, bumili tayong sasakyan. Yan yung kasi maraming naisip natin eh. Sabihin natin, reward ko to sa sarili ko. Okay lang, pero naka-budget ka pa rin. Be careful. Kasi pag pinagsabay mo, imagine mo, bibili ka ng bagong sasakyan, bibili ka ng bagong bahay, magkano na yung makukuha sa pera mo? Baka walang matira. Tandaan mo, haba pa yung buhay mo. Marami ka pang gastos. Marami ka pang mga expenses na, pagdadaanan. Kaya ingat. Hindi ko po sinasabi huwag kang bumili ng kotse. Kasi iba, di ba, retirement car, retirement house. Okay lang yan. Basta pasok sa budget mo. And last, for me, ito na yung, you have to downsize eh. Ako kung matanda na ako sa retirement ko, ito siguro, gusto ko mas maliit pa dito sa house namin para, ito na, hindi ako magpapagawa ng sobrang malaki ng bahay. So, para iwas din sa expenses, and of course, hindi mo na rin naman malibot yan, hindi mo na rin malinis-linis, or, mahirap na rin siya i-maintain. Suggestion ko lang naman. Then, pati lifestyle natin, limit din natin ang cost natin, maintain the lifestyle na gusto natin, pero masaya naman tayo. Hindi ganun kagastos, pero masaya, kaya nating i-sustain. Kaya nga ngayon pa lang, nakaplan tayo. For example, di ba, narinig natin sa iba, pag nag-retire ako, dito ako sa probinsya namin. Kasi dito, okay na ako dito, may bahay, may bukid kami, may you draw your retirement life. Gusto mo naman sa city, okay lang din. Basta ang mahalaga, naka-budget tayo. Okay? Now, ganito po.
Kung meron kang mga assets na parating or pera na padating, okay ang plan na yan. Pero what if hindi ka nakapag-ipon, wala kang investment na nakuha, nasimulan, hindi ka nag-Kaiser, wala kang property, wala kang business, wala kang passive income, pero ang dami mong loans, ayan ang mahirap. Okay? Mahirap na situation yan. Pero, kung ikaw ay 50 ngayon o magsi-60 pa lang, 55, good news, kaya mo pang humabol. Okay? Kaya mo pang magkaroon ng asset, kaya mo pang magbayad ng liabilities. Paano, Doc? We can help you. May mga libre tayong pag-aaral or you can join our community, IMG Rockstar, para mas matulungan ka namin paano iayos o i-manage yung ating mga resources. PM me, again, sa personal life nito. Maraming salamat. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po.